Bakit nga ba kakaiba ang 90s anime? Yan yung tanong na paulit-ulit kong iniisip nitong mga nakaraan. Sa panahon kasi natin ngayon kung saan napaka-advanced na ng technology, I'm sure maraming tao ang mas gugustuhin manood ng anime tulad ng Jujutsu Kaisen or Demon Slayer dahil sa malinaw at mataas na quality nito. But for some reason, hindi ko maintindihan yung sarili ko kung bakit mas nahuhumaling pa rin ako sa mga 90s anime tulad ng Slam Dunk, Akira, o di kaya mga movies ng Studio Ghibli. Pero bakit nga ba ito nakakahumaling? Bakit napaka-special ng mga to? Well, ngayong araw, samahan niyo akong sagutin kung bakit kakaiba pa rin ang 90s anime. Ang isang malaking bagay na nagpapaiba sa 90s anime ay ang aesthetic nito. Pag sinabi ko pala na 90s anime, kasama na rin dito ang mga anime mula 80s at early 2000s. Mas trip ko lang sabihin ang 90s kasi mas iconic pakinggan, I guess. Anyways, sa paglipas ng panahon, nagbabago ang general aesthetic at art style ng anime. Marami rin namang mga bagong anime ngayon na gustong gusto ko. Pero para sa akin, wala pa ring makakahigit sa vibe at aesthetic ng 90s anime. I mean, di ko na ata mabilang kung nakailang download na ako ng picture sa Pinterest tuwing may nakikita akong post sa mga 90s anime. Kung magsasearch ka rin sa YouTube ngayon ng lo-fi background music, majority sa background video ay mga 90s anime na nakaloop. At hindi mo maitatanggi na ang aesthetic ng 90s anime ay perfect sa lo-fi music. Good evening. I just got here but I'm about to be leaving. Ang 90s anime din ang nagset ng standard pagdating sa visual storytelling ng mga anime ngayon para sa akin. At napansin ko to nung nirewatch ko ang isa sa mga paborito kong movies mula sa Studio Ghibli, ang Whisper of the Heart. Ang Whisper of the Heart ay about sa high school student na si Shizuko. Di ko na kayo spoil kasi dapat yung panoorin ang anime na to. Pero sa opening scene, nung pauwi na si Shizuko, makikita natin ang iba't ibang shots sa city, sa tren, sa mga dumadaang sasakyan, plus yung background music pa na Take Me Home, Country Roads. Ang sarap lang sa mata, tenga. Especially yung scene na to, kung saan nag-aaral si Shizuko sa kanyang kwarto. I'm sure may iilan sa inyo dyan ang nakaka-recognize dito dahil makalipas ang ilang dekada, itong mismong scene ang naging inspiration sa iconic na lo-fi girl na madalas nyo makita sa YouTube. Ang isa pang dahilan kung bakit kakaiba ang aesthetic ng 90s anime ay kung paano nila pinoproject ang emotion ng isang character. Isa sa magandang halimbawa dito ay ang anime na Neon Genesis Evangelion. Sa episode 4, spoiler alert, nung lumaya si Shenji pagkatapos ng kanyang laban, mararamdaman mo talaga ang kanyang lungkot dahil sa aesthetic at art style nito. Habang sumasakay siya sa tren, ang maririnig mo lang ay ang ingay ng paligid at ang tunog ng kanyang kaset habang nakikinig ng music. Makikita mo rin ang ibang mga pasahero na unti-unting nawawala habang si Shenji ay nakasteady lang sa kanyang pwesto. Pagkatapos niyan ay pumunta siya sa cinema, hindi para manood ng palabas, kundi para mag-relapse. At ito yung sinasabi ko kung bakit kakaiba yung aesthetic ng 90s anime dahil hindi na kailangan ng isang character na magsalita para malaman natin na malungkot siya. Instead, ang art mismo ang nagsasalita sa atin. Karamihan sa mga anime na napapanood natin ngayon ay ginagawa through digital drawing. Pero bago pa man umunlad ang technology, ang process sa paggawa ng anime dati ay ginagawa gamit ang tinatawag na cell animation. Ang cell animation o mas kilala bilang traditional animation ay isang hand-drawn animation technique kung saan ginagamit ang mga transparent na celluloid sheet o cells na inilalagay sa ibabaw ng mga painted backgrounds.
At karamihan sa mga paborito mong 90s anime ay ginawa sa ganitong paraan. Isa na rito ang anime movie na Akira. Ang Akira ay about sa gang leader na si Kaneda kung saan sinusubukan niyang iligtas ang kanyang kaibigan mula sa isang secret project ng government. Kung papanoorin mo ang movie na to, literal na bawat shot o frame ay pwede mong gawing wallpaper. Lalong-lalo na kapag nagdadrive sila ng motor kung saan may glowing color effects o di kaya kapag ipapakita nila yung city view, napaka-retro at vintage lang ng vibes. Ang fluid animation, vibrant colors at insane details ay patunay lang kung gaano ka-dedicated at passionate ng mga animators sa paggawa nito, lalo na't ito ay isang hand-drawn animation. Yan din siguro yung dahilan kung bakit mas gusto ko yung old animation ng Naruto kaysa sa Boruto or old animation ng One Piece versus sa napaka high quality na mga action ng One Piece ngayon. Although kahit gustong gusto ko ang animation style ng 90s, sa tingin ko mas okay na siguro na hindi na yan bumalik sa panahon natin ngayon. At ang rason ay dahil sobrang hirap maging animator. Ang pag-unlad ng technology ang nagbigay daan para mas lumago pa ang anime industry. Malaking tulong din to sa mga animators para gawing mas manageable ang kanilang mga workloads. Pero ang nakakalungkot, hindi pa rin nagbabago ang working conditions ng mga animators. Ang mga animators sa Japan ay laging overworked at underpaid, kung saan kumikita lang sila ng $2 per frame of animation. Dito sa Pilipinas, medyo malaki na siguro yan. Pero kung ikaw ay isang animator na nakatira sa Japan, hindi sapat ang ganitong kita para mabuhay ng maayos dahil sa taas ng cost of living doon. May video akong napanood nitong mga nakaraan. Tungkol ito kay Nakamura, isang animator sa Japan na nakapagtrabaho sa mga sikat na anime tulad ng Vinland Saga at Boruto. Pero kung papakinggan mo ang kanyang sasabihin, いや、1カット4000円なんで、そんなにもらえないんですね。社員だって普通の高校生の時のバイトぐらいのバイトの方が稼ぎま。ですすよね。頑張れば10万いくんで。すごい世界ですね。at ang ganitong sistema ay matagal nang nangyayari sa anime industry kung saan patuloy nilang ine-exploit ang talent at passion ng mga animator. Kaya sa segment na ito, gusto ko lang magpasalamat sa mga hardworking animator na nagsusumikap para mabigay sa atin ang mga anime na sobrang mahal natin. Aside sa aesthetic at animation, ang huling bagay na nagpapaiba sa 90s anime ay ang nostalgia na dala nito. For the record, hindi po ako batang 90s. Pinanganak po ako noong 2003. Pero naabutan ko pa ring manood ng anime sa TV. At yung nostalgic feeling na nararamdaman ko habang nanonood sa TV ng anime dati ay wala talagang katulad. Naalala ko pa nga nung grade 2 ako. Gigising ako ng 5 AM para lang manood ng Yakitate Japan at iShield 21 bago pumasok sa school. Minsan nga nalilate pa ako dahil dito. At ngayon, as a young adult na may trabaho, tuwing nanonood ako o kahit nagre-rewatch man lang ng mga 90s anime, hindi talaga nawawala yung nostalgic feeling na parang bumabalik ako sa simpleng panahon ng pagkabata. Yung nanonood lang ako ng anime sa TV bago pumasok sa school. Actually, matagal ko nang gustong gawin ang videong ito. At kung matagal ka na ding nanonood sa akin, baka nagtataka ka kung bakit hindi ako nagpapatawa throughout the video is because sobrang special nito sa akin, especially sa inner child ko. Ikaw, anong mga paborito mong 90s anime? At anong magagandang memories mo sa mga yun? I-share mo yan sa comment section para malaman ko.